Hello there guys, what is up? Namasyal kami sa Quiapo nung nakaraang araw. At hindi naasahan, napadaan kami doon sa office or sa shop ni Joson Electronics Philippines. Finally, na-meet natin ang may-ari at ang founder ng Joson Philippines. Sinama ko na rin yung maiksing pag-ikot-ikot namin sa Quiapo dahil namili kami ng mga ilaw ko para sa aking home studio. Tsaka meron akong project dito sa amin. 1,000 packs na daycare students na pipicturan ko ng kanilang toga at class picture para sa kanilang graduation. So, bago tayo magtuloy sa mga bago pa lang sa channel ko, ma-appreciate ko kung i-subscribe nyo itong maliit kong channel, paki-share nyo at paki-like yung video kung nagugustuhan nyo yung mga video nating ina-upload tungkol sa mga events, light, sounds, at saka sa mga tutorial. Good day mga ka-sounds! Nandito tayo ngayon sa Joson World Electronics. Finally, na-meet na natin si Sir Joson. Galing ako ng Hidalgo, so sabi ko i-meet ko lang siya. I'm gonna miss your sweet caress. I've got to be some other place. Napakarami ng for shipping nila, oh, grabe. Eto si Boss. At finally na-meet na natin siya. Ay, hello. Makapogi. Naka-starstruck eh, no? Bata pa pala si Sir, artistahin, no? Pinatugtog niya kanina itong 15 ba ito to? 15. Pinakinggan namin itong di 15 kanina. Nag-request ako na paganahin ito. Pakinggan natin. Mark Taal, hello, sound, check, check, 1, 2. Hey, sound, check, hello. Hey, sound, hello, sound, check, check, 1, 2. Hey, sound, hey, hello, sound. Dami nilang EQ. Ito maganda ito pambahay. Sa mga mahilig mag-music sa bahay, mga ganyang kaliit, pwede na yan. Tapos ganitong mic, mount Fuji. Pag pambahay, hindi naman kailangan ng kasing mahal kagaya ng mga ginagamit sa event. Pambahay, pwede na yan. Ang dami nilang ano, oh. Mga for shipping na. Tapos sa mga mahilig mag-outing, ayan, maganda. Siguro nasa bodega yung iba nilang mga... Ang cute na ito. Pambahay, oh, ganda. Shopping kami ng bagong ilaw, pang backdrop. Big Dipper ito na LPC 015. Slim siya na metal, metal yung casing niya. 2 pieces sa isang box. 3.5. Dito yan kaya Triple R Lights and Sounds.
sa Raon. Mukhang maganda na pang backdrop yan, Jay. Frosted siya, oh. Wala siyang hotspot sa gitna. Ah. Oh, pwede. Maganda na pang backdrop to. Pwede na. Timpla mo nga dun sa timpla natin. Kung ano yung timpla natin na pang backdrop. Tsaka ang gusto ko sa kanya na nakakalas yung mga kable niya. Para kung di mo naman kailangan i-link. Malinis sa stage, wala mga pakalat-kalat na mga kable. Try namin itimpla doon sa kung ano yung timpla ng mga pang backdrop namin sa actual na event. Tsaka ang ganda ng kaha. Unang kita ko pa lang maganda na yung kaha niya. Mukhang plastic pero bakal siya. Taas mo. Oh, perfect. Pwede na yan. Wala siyang hotspot sa gitna. Yan ang kailangan ko. Frosted, tsaka si plastic yung kanya. No? 54, 60 bulbs. 54. Oh, 54. By 3 watts. Parang 2 watts lang. Ah. Sige. Sa bagay. Medyo maliwanag kasi tanghaling tapat ngayon. Alas 12 na ng tanghali. Sige, okay na ito. Kukuha tayo niyan. Bibilangin ko lang kung magkano yung kaya nating bilhin. Yan. Kumuha kami ng 8. 6 sa akin, 2 kay Jay. Bali isang box na malaki, 4 ang laman niya. Then isang box, 2. So 8 ang laman niya. Gala sa arawan. Punta kami ng Hidalgo. Maghahanap ako ng ilaw para sa aking project. Graduation pictorial. Pero kaninang umaga dumaan na kami kanina dito. Pasalamat lang ako at ang daming nangyari itong mga nakaraang buwan. Kumbaga lahat ng tinrabaho natin binless lahat, bumalik lahat sa atin. Haba ng pila dito. Tikman natin kung ano itong pinipilahan nilang dragon fruit juice na ito. Dito yan sa may harapan ng simbahan ng Quiapo. Pwede magdikit ng sticker. So, pipila tayo. Tikman natin kung anong lasa nitong pinipilahan nilang ito. Fruit stand ni Aling Nene na matataw ay dating mga maharlika lamang sa Vietnam ang nakakakain nito. Sobrang yaman kasi nito sa antioxidants at pinaniniwala ang mabisa kontra sa diabetes. Kuya Kim yun, pero yun nga, para sa akin ay enjoy ko po talaga yung juice na sobrang linis sa kanilang pagkakagawa. Fresh, quality at masarap din. Yan lang, finish na. Tikman natin. Alam niyo ba guys, kasugod na sa Quiapo para dayuhin at tikman itong napapanahon, sikat na sikat at talaga namang pinagkaguluhang dragon fruit juice dito sa Quiapo, Manila. And yes, kailangan nyo nga magmadali dahil alam nyo ba na hanggang ngayong November na araw ang season ng prutas na ito. Kaya naman bago pa ako maubusan, katulad ni Corina Sanchez, Ten %. Nandito kami ngayon kay Colin. Kinuha ko yung pina-repair kong audio center na punitan kami ng isang tweeter ng audio center. Nagtitingin kami ngayon ng mga moving heads nila dito. Ito yung mga audio center na SA315 ito. Lumilights na model niyan, Jay? LBL295. Medyo hindi naman nalalayo dun sa 260 natin. Oh, ganyan din. Haze lang talaga. Kailangan bumalik na talaga haze natin.
Laser to kuya. Ganda, ganda ng laser. Laser yung nasa gitna kuya. Laser na moving head ang ano niya, ang kaha niya oh, parang maganda. Magkano SRP niyan? Kaya sa baba ako nakatutok. Photographer din kasi ako eh. Magkano SRP niya? Mahal na no? Yung sa taas. LBL 29 Ay, ito 295 Oo. 68 750. Pares na yun. pares na. Ganito yung case niya. 2-in-1 din yung case niya. Etong sa taas. 2-in-1 din po. Etong sa taas ma'am. Ito. Ito 18 750. 18 ang isa. Yes. Pwede na. Pwede ba sa tripod yan? Kaya po. Yung ano sir, may table. Kaya sa tripod dito? Kaya sa tripod dito? Kasi kailangan nakahang siya, no? At dito na nagtatapos ang aking maiksing vlog tungkol sa pag-ikot-ikot namin sa Raon nung nakaraang araw. Abangan nyo yung susunod nating vlog. I-unbox natin itong bago nating biling ilaw. Hanggang sa muli, paalam! Ito by popular demand. I-try nating pagpalitin yung handheld nung Mount Everest version 4 at saka yung Mount Alps. So ito yung handheld ng version 4. Subukan nating i-sync dun sa Mount Alps na receiver kasi mas maganda itong handheld nung version 4 compare dito sa handheld ni Mount Alps na kamukha lang nung version 1. Unlike nitong version 3, talagang malaki yung in-upgrade niya. Iba yung ulo, iba yung body, tsaka may LED indicator siya dito sa baba. So maganda nga sana ito kung naipares dito kay Mount Alps. Now, ang tanong ng karamihan, pwede bang i-sync ito dito? Try natin. Okay, sige, i-sync natin dun sa 566 ang frequency niya. I-try natin i-sync dito sa kabila. 578. Sync natin sa channel B. Pinatay muna namin yung sa baba. Ayaw. Isa pa. Try natin manual. Okay, ayaw niya sa auto. Ulitin mo nga, medyo ilayo mo ng konti yung handle. Mga 3 inches ang layo. Ayaw niyang mag-sync auto. I-try nating iset sa manual. So, ito yung kokopyahin natin. Yung frequency nito, yun ang isi-set natin dito. 566. Wala siya. Hindi pareho yung point niya. Kasi ito, pindutin mo.
naka 566.00. Dito, ayaw niyang mag-00. Pinakamababa na yan. 0.125. Isang baba pa. Sa kanya. Eh, yung 565 na. O, magbabawas na yung magiging 565 na. So, at least na-confirm natin na hindi pwedeng i-sync itong Mount Everest version 4 dito sa magandang receiver ng Mount Alps. Now, baliktarin natin. Try natin ito i-sync dito sa version 4. Patayin mo yung sa taas. So, ang nakalagay na frequency dito is 5, hindi ko mabasa, 534.375. Try muna natin sa auto. Parang ayaw din niya. Pero ang request kasi mas nagagandahan sila dito. Ay, At saka dun sa uy, mukhang nag-sync. Oo. Kasi yun yung icon na nagsisync siya. ay, hindi. Ayaw. So ayaw niya. So i-try ulit natin. Ilayo mo ng konti. Ganyan. Kasi ito talaga maraming nag-message sa akin, tinatanong kung pwedeng pagpalitin. Maganda nga naman sanang combination yung receiver ng Mount Alps, itong pula, at saka itong handheld ng version 3. Ayan nagsisync siya Wait natin. Pero hindi talaga. Hindi siya nagtuloy. So, confirm na hindi sila pwedeng pagpalitin. I don't know kung yung version 1 at version 3, baka sakaling pwede pa. So, yun, tinry lang natin na kahit na theory natin maaring hindi siya pwedeng mag-sync. Tinry lang natin dahil ang daming nagtatanong sa akin. Dahil yun nga, ang ganda sanang combination nito at saka nung pula. Kesa dito na parang inulit yung version 1. No? Although pareho silang maganda physically, lalo na pagbago guys. So talagang maganda yung appearance nila. Paghawak siya ng host, maganda talagang tignan. Lalo na pagbago. Kaya ingatan natin yung mga gamit natin. Kasi isipin mo, mic, hawak lagi ng host yan. Sa host lagi nakatingin yung mga tao. Kaya pag yung mic na hawak niya, puro gasgas, puro bakbak, medyo pangit tignan. Tsaka, siyempre investment yan. Di naman madaling magpapalit-palit ng gamit. Ingatan din natin. Unang-una, nasa handling din natin yan Kasi si host, kamay lang naman ang may hawak dyan. Di naman magagasgas yan kung kamay lang. Unless kung lagi niyang bibitawan. Pero sa napapansin ko naman, ito, bihira na bitawan ng host yan. Pagkakain na lang siya, doon niya bibitawan yan. So sa atin, mas may chance na maraming chance na magasgas yan sa atin dahil nilalapag natin yan. Sa mesa itong mesa ko may tela, pinatahi ko talaga yan. Mura lang naman ang patahi niyan, 150. Itong mesa ko is Lifetime brand na 4x2, foldable, madaling bitbitin. Kaya kahit ilapag-lapag ko to dito, hindi siya magasgasan. Make sure lang na hindi gugulong kasi bilog yung ulo wala siyang kanal kagaya nung isa kong ginagamit ng mic, which is yung Kevlar. Meron siyang kanal kaya paglapag mo hindi siya gugulong. Yung ibang host naman kasi ayaw nila nung may mga nilalagay tayong stopper dito. Medyo eyesore kasi lalo na kung makukulay tsaka medyo malaki. Medyo hindi nga magandang tingnan. Kahit ako hindi ko prefer ang may ganun hanggat maaari. Pero kung yung gagamit ng mic, paiba-iba, tapos maya-maya binibitawan sa mesa, safety kasi yung ganun. Siguro kulay black kung lalagyan natin ng ganun. At saka yung foam, mas maganda rin ang may foam Prefer ko rin ang may foam para hindi madaling kalawangin ito.
Panatinilin lang nating tuyo bago natin itago para hindi siya madaling kalawangin. Okay, so sige, ituloy ko na itong vlog natin. I-run down ko itong set namin. Basic set ito, pero dahil malakas sa amin yung styling, nilagyan ko ng dalawang beam 260. Pero hindi na ako mag-haze dito, hindi na ako papausok dahil yung haze ko nga pala na Georgian, i-flash ko dito sa screen, binibenta ko siya. Water-based na maliit lang siya, hindi siya kalakihan. Babalik ako dun sa dati kong ginagamit na oil base, yung malaki. Nasira kasi yung dati naming gamit noon. Bibili ulit ako ng ganon. Kasi marami pa akong oil eh. Tatlong bote pa yung oil ko sa bahay. Kaya gusto kong bumili ulit noon. So, yan pagka basic, one per side lang na size 12 audio center ang dala natin ngayon. Isang pirasong Beta 3 sub ang gamit namin. Etong mga pang-uplight namin na aerolights, ito medyo may diferensya na. Pero nagagamit pa namin yan. Pang-uplight lang naman yan. Kailangan ng mabilhan ng dagdag na pang-uplight itong mga to. Wala na akong makuha ganyan. Finish out na ni aerolights ito eh. Kaya pinaplano kong bilhin yung Big Dipper na sinlaki lang yan. Mas mura, 2,000 ang isa. Hopefully next month madagdagan din itong ating beam. Meron akong parating na project, so doon ko kukunin yung funds ko pambili ng beam. Ang styling nito si JDC Wedding and Event Services. Dito sila naka-base sa Zambales, Olongapo. So may band pala. Uso talaga yung biglaan. Wala na naman binilin sa atin na may band. Basic set tapos may band. Pero lang naman, duo lang naman sila. Mga kable, i-keep nyo lang sa pinakasulok yan. Ito hindi sa atin yan. Sa LED wall ng venue. Tapos 3 per side tayo. The reason why I use a small T-bar ay para mas maidikit ko yung tripod sa tabi. Kasi kung apatan yan, masyado mahaba, nakagitna siya. Kaya yun, even yung mga tornilyuhan ng power LED ko is magkakadikit talaga yan. Pero may space naman para kung kailangan pihitin. Tapos yan, lahat ng mga kable nakataas yan hanggat maaari. Tapos nandun yung isa nating Beta 3 U10A na pang delay natin. Ito nilatag ko lang kasi meron tayong bagong biling strands na XLR cable. Nilatag ko siya. So nakagawa ako ng 5 piraso na tag 20 meters. Nilatag ko siya para sakto yung putol ko. So irorolyo ko na to, itatabi ko na. Tapos na kaming mag-set. Ito yung boot namin. Ganyan lang kasimple yung boot. Then lahat ng sobra nandyan. Maki DL, Numark DJ to go to, Show Art 2024. Ito hopefully mabilan din natin ng makabili tayo ng isa pa. May itatry tayong isang brand niyan.